Sa PIO Media Center sa Health Information Management Building sa Kapitolyo. Ito naman po si Millicent Ramos. At bago nga po tayo magpatuloy sa ating pagbiyahe, tayo muna po ay magpasalamat sa ating Panginoon sa atin pong sama-samang panalangin para sa kanyang gabay at patnubay. Pangunahan niya ng aking kabiyaheng in tandem at Millicent Ramos. O aming Diyos Ama, salamat po sa umagang ito na puno ng kabutihan at pagpapala. Nag-uumapaw ang aming mga papuri at pasasalamat sa iyo. Maraming salamat sa biyaya ng buhay at ipinagkaloob niyo ito sa bawat isa sa amin ngayong umagang ito. Panginoon, patuloy mo po kaming kaawaan at pagpalain. Tulungan mo kami sa araw na ito, Panginoon, dahil alam namin na hindi nabibiko ang mga taong buo ang pag-asa at pagtitiwala sa iyo. Sa umagang ito, hinihiling namin na ipagkaloob mo sa amin ang lahat ng biyaya at mga kinakailangan namin upang magawa namin ng tama at naaayon sa iyong kagustuhan. Bigyan mo kami ng lakas upang gawin ang mga bagay na dapat tapusin sa araw na ito. Punuin mo kami ng tuwa at galak nang maging maayos ang aming mga pagkukulang sa aming mga kapwa at magbunga ng mabuti ang lahat ng aming mga gagawin. Nawa po'y magawa naming makaiwas sa masama at mga bagay na di kalugod-lugod sa iyo. Ipadala mo ang iyong Espiritu Santo na magkaroon kami ng pangunawa, karunungan na siyang kinakailangan namin upang makapaglingkod sa aming kapwa at sa lahat ng nangangailangan ng aming tulong at makapaglingkod ng tama at naaayon sa iyong kagustuhan. Panginoon, ipinagkakatiwala din namin sa iyo ang lahat ng aming buhay, pati na rin ang aming pamilya at mahal sa buhay. Naway panatilihin mong ligtas kami sa anumang oras. Palakasin at patadagan mo kami na may katapatan naming ibigin at masundan ang lahat ng iyong mga kagustuhan. Muli, Panginoon, maraming salamat. Manatili nawa kami sa iyong presensya sa buong maghapon. Damayan mo kami sa lahat ng mga pagkakataon at tulungan mo kaming malampasan ang anumang mga pagsubok na haharapin sa araw na ito. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay ipinapanalangin namin sa ngalan ng iyong anak na Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat Ate Isent. Amen. Amen. Ayan, syempre ang lagi nating paghingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon sa araw-araw, lalo pa naman at papalapit na ng papalapit ang Kapaskuhan. Ramdam na ramdam Ate Isent, lalo na sa ating kasuotan. Yes. Ngayon pulang-pula tayo, color ng Christmas Ate Isent. So tuloy-tuloy lamang po ang masayang umaga ngayong Friday para nga po sa isang oras nating pagbiyahe na puno po ng mga napapanahong mga balita, mahalagang impormasyon at talakayan na nakalaan sa public service. Siyempre kasama rin po ang inyong mga panawagan at pagbati. At speaking of pagbati po sa mga nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating programa, sa mga nakikinig sa kanilang tahanan, sa mga nasa opisina, sa mga papunta sa kanilang destinasyon. Good morning po sa mga nasa pampubliko at mga pribadong sasakyan. Salamat po sa inyong pag-antabay at tutok lamang po kayo. Ayan, at speaking ng pagbati, ay batiin na rin natin at Isent ng magandang umaga at masayang araw ng Biyernes. Of course, unang-una na po ang ama ng magiting na lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas. Good morning po, sir. Ang ating good Vice Governor Mark Leviste, magandang umaga rin po. Sa ating mga board members, sa lahat po ng mga bumubuo ng ating sangguniang panlalawigan, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, makakalimutan ba naman nating batiin at Isent ng ating kapitbahay dito, ang ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis, at ang ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Abel Bihasa. Good morning po sa inyong lahat. Syempre, good morning din po sa lahat ng mga kasamahan namin dito sa Provincial Information Office at sa lahat po ng mga kawani ng bawat anggapan ng pamahalaang panlalawigan. Tayo nga po ay napapanood via Facebook live streaming at napapakinggan sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya naman sa lahat ng ating mga tiwala, mag-like,
Comment and share na po kayo dito sa ating live streaming. Ayan, like na po at comment at share na din sa ating live streaming. At para naman, yun, bumate sa ating mga online viewers, kasama natin na parang bago ata ito. Bagong recruit. Ang ating patroller ngayong araw ng Friday, kasamang Gian Marco Escamilas. Yan, magandang umaga po sa atin pong lahat ngayon dito sa Biyaheng Kapitolyo at sa mga nakatutok po sa ating pong Facebook live streaming via Facebook Batangas PI po. Yan, kasama po natin ngayong umaga ang Ma'am Nitz Lapa, ang Kuya Brian Bautista, si Tin Damian, si Ate Marife po, ang Sir Nonoy Valencia. Good morning people of Batangas Province at sa atin daw pong Governor, kay Ma'am Abel, kay Ma'am Dabu at sa inyo po Ma'am Isant at Sir Jonathan. Kasama din po natin ngayon si Ma'am Emma Behasa Atenta, Antita Nenet Ona at Antito Roger Aguirre. Yan, magandang umaga po sa inyo lahat at samahan niyo po muli kami sa isang oras na kwentuhan. Oo, Ayan. Jonathan. Maraming salamat muna kay kasamang Gian at ang ating patroller na si kasamang Shelly Umali ay nasa nasa Europe. Ewan ko ba kung nasa Europe o nasa Amerika. Oo, mag-enjoy ka lang at mag-ingat sa biyahe. Siyempre, Jonathan, ang dami nating mga viewers ngayong Friday na to. Oo nga, Ate Iset. At abangan nila kasi baka lang naman, baka pa lang. Next week ay baka tayo ay magkaroon ng kaunting pabigay or pakulo or papasko ika nga sa ating mga online viewers. So kung matutuloy yan, alam ko naman na matutuloy yan at i-sponsoran niya ni Ma'am Jen. At saka ni Kuya Jun. Ni Tito Jun. Siyempre, ang ni Sir Vince. Andyan din si kasamang Ornald. Siyempre, andyan din si kasamang Kuya Edwin Zabarte at si Kapitana Grace Briones. Si Attorney Brian, andyan pa rin. So, talagang punong-puno ng mga sponsors ang ating sa next week. Kaya abangan po ninyo. Abangan nyo yan. At saka, Jonathan, batiin pala natin sa mga viewers natin. Dyan lahat ng mga volunteer workers na nakikinig at nanonood ngayon sa atin. Good morning po sa inyong lahat. Siyempre sa mga MIOs na nakatutok ngayon kasi aabangan talaga nila itong Friday na ito. Ayan, at bago nga tayo, Ate Isent, dumako sa ilang mga paalala at patalastas, narito muna po mga dapat ninyong abangan sa ating talakayan ngayong Friday. Sa pamamagitan po ng ating naimbitahang resource person, muli, sama-sama po nating balikan ang mga mahalagang detalye sa ginanap na bigay handog para sa mga cancer warriors noong nakaraang December 12. Bukod dito, ibabahagi rin po niya ng ating nagbabalik na resource person ang kanyang mga naging karanasan po sa isang taon niyang pagiging bahagi ng Blood Council at ang kwento po sa likod ng kanyang tagumpay matapos makapasa sa 2023 Pharmacist Licensure Examination. Just in time, Ate Isent, kasi ang alam ko talaga ngayon ay National Pharmacy Week dito sa Pilipinas and every December. So alamin din po ang detalye sa isasagawang blood donation drive sa bayan po ng Padre Garcia sa December 16. Bukas po yan na pangungunahan din po ng ating bisita. Siyempre, bukod po riyan, ihatid rin po namin ang iba pang mga mahalagang balita, anunsyo at aktibidad dito po sa inyong pamahalaang panlalawigan. Kaya naman, subaybayan po ang lahat ng yan. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Kamakailan lang naranasan ng ilan ang mag-isa, kanya-kanyang pagdiriwang sa kanya-kanyang pamilya. Sasamang muli. Halika na, nakakahinga na, magdiwang na, nang may makakasalamuha at makakasama na, makakaasa na, ang lahat ligtas, maligaya pa ang Christmas. Booster after magpapakuna, palaging magmask sa mga gala, buksan ang bintana upang tumaloy malamig na simoy ng hangin ng Kapaskuhan. Iyong magugustuhan, galiin ang kamay, hugasan nang maiwasan ang sakit, bawasan ang magkadikit-dikit at iwasan ang magpaputok upang pamilya ay ligtas. Maraming pang ininapatok, kaya tuloy-tuloy na
Isang taon na naman ang lumipas. Ito na ang paborito nating okasyong ipinaghahandaan ng lahat. Meron akong isang pakiusap, pakinggan niyo sana at pagbigyan. Sundin ang 7 healthy habits para healthy Pilipinas. Sama-sama tayo ngayong Pasko, lahat ay ligtas at masaya. Gusto ko sama-sama tayo, masaya, magsalo-salo this Christmas. Pilipinas, ligtas-ligtas tayo, oh 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 oh. Ligtas-ligtas tayo this Christmas. Ligtas-ligtas tayo, oh 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 oh. Isang healthy Pilipinas. Ayan, patuloy po kayong nakatutok sa ating biyaheng Kapitolyo. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating kwentuhan ngayong araw ng Friday. Mahaba-habang talakayan at iisent ang mangyayari ngayong Friday kasi marami tayong pag-uusapan at hatid natin sa ating mga tagapakinig ngayong araw sapagkat bukod po sa kukumustahin natin ang ating muling nagbabalik na resource person ngayong umaga, nakamakailan nga po ay pumasa sa katatapos lamang na November 2023 Pharmacist Licensure Examination. Just in time yan, Ate Isen, sa pag-obserba natin ngayong ikalawang linggo ng Disyembre bilang National Pharmacy Week. Sa pamagitan din, Ate Isen, kaya nga po sa pamagitan po ng ating naimbitahang panauhin, atin po siyang kukumustahin para naman po sa kanyang mga naging karanasan, mga aktibidad na dinaluhan sa isang taon niyang pagiging bahagi ng pamilya ng Provincial Blood Council. Ayun, at speaking of Blood Council, tutulungan din po tayo ng ating bisita ngayong Friday para magbigay ng recap o balik tanaw sa mga pangyayari sa ginanap na bigay handog para sa mga Batangas Cancer Warriors na isang gift-giving activity ng Batangas Blood Council noon pong nakaraang December 12. At syempre, alaman din po natin ang detalye sa gaganaping blood donation drive sa bayan ng Padre Garcia sa December 16 na pangungunahan po mismo ng ating guest ngayong araw na ito. Kaugnay niyan, muli po nating makakasama si Miss Batangas 2022 International at Batangas Provincial Blood Council Ambassadress Miss Paula Alison Aranyo. Hello po, biyaheng Ayan. Kapitolyo sa ating mga viewers. Thank you for having me again. Ayun, welcome back dito sa ating mas pinaganda na studio. Alam ko, first time to ni Paula. Yes po, nasa luma pa po ako nung Ayan. una akong nasa biyaheng Kapitolyo. Pero ang bilis din natiisip ng bilis ng panahon. panahon. Kasi nagkakwentuhan nga kami off-air. Ay sabi ko, parang kailan lamang bumisita ka at nagpa-interview nga dito nung sasali siya sa Binibining Pilipinas. Pero ngayon, ang dami na nga nangyari. At ngayon nga, ay kukumustahin natin. Bago ang lahat, kumusta muna Paula at ang iyong pagbati na rin sa ating mga tagapakinig. Napakasaya po ng puso ko ngayon dahil lalo't December, magpapasko, very Christmas na ang ating ambience sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. At pagbati po syempre sa ating mga tagapakinig, Merry Christmas and Happy New Year din po sa inyong lahat. And good morning. Ayun. So, una sa lahat, maraming salamat sa muling pagpapaunlak ng iyong oras. Oo. Dahil alam natin, Jonathan, sobrang busy rin si Miss Paul. At Galing pa ng Padre Garcia. Yes. Ang layo-layo ang traffic. Kaya talagang minabuti niya na mapaunlakan tayo dahil napakadami nating pag-usapan, tatalakayin, kwentuhan, chikahan sa mga nagdaan nating mga activities. Madami-dami din ito, Ate Isen. So, ayun, Paula, game na agad tayo. So, after nga ng iyong beauty pageant journey sa Binibining Pilipinas, yung napapagkwentuhan na nga natin na parang kailan lamang ay na-interview ka nga namin dito sa Biyaheng Kapitolyo patungkol sa iyong Binibining Pilipinas journey. For sure, after noon, nag-focus ka ulit sa iyong pag-aaral. So, balita ko, ang alam ko ay nakagraduate ka na at madami na ang nangyari noon. Yes po, sobrang dami na po. Nakagraduate po ako ay this year lang po. Last June 30, 2023.
Ayun, ang bilis Ayan, din ang bilis na talaga. Ate Iset. So ito bang iyong course ulit ay Bachelor of Science in Bachelor of Science in Pharmacy. Pharmacy. Ilang taon ang kurso mo pala? Dati po, yun po ay 5 years, pero sa bagong curriculum po, 4 years na lang po ulit. Parang gaya ng ibang courses, 4 years na lang po ang so BS Pharmacy. pinaikli. Oo. Kinompress po, kaya ang aming schedule po ay very jam-packed. Ayun. Oo nga, Lalo na po nung online classes. yan nga. So tanong mo, Ate Iset, bakit nag-pharmacy? Bakit ka ba nag-pharmacist? Gusto mo ba talaga yan? Or napilitan ka lang? Or gusto ng magulang mo o ng kapatid mo? Pero tunay yun, Paula at Diba? sa Ate Iset, Oo. marami din ang medyo yun nga, napipilitan or dahil gusto ng parent nila, ng mga magulang nila na kumbaga, yun nga, sumunod sa yapak nila. Kasi ang iba, Yan, pharmacist oo. din or iba, lawyer din or nag-attorney din. So ikaw ba, Paula, bakit ka naging pharmacy ang kurso mo? Masasabi ko po siguro na hindi ko pinili ang pharmacy ang pumili sa akin. Kasi po, nung before po ako mag-college, ang akin po talagang end goal ay maging doktor. So wala po akong course na inaay for pre-med. Parang basta po makapag-med ako, kahit anong pre-med okay lang. Nung pong nag-a-apply ako sa mga schools nung magka-college, parang medyo na late na po ako dahil yung iba po, inintay ko pa po yung ibang result na lumabas sa mga entrance exam. Tapos napadpad po ako sa Lasal po sa Dasma sa Cavite. Madami po doon ay mga nagna-nursing. So yung mga slots po doon ay hindi na available. Nung pumunta po ako, ang available na lang po ay pharmacy. So sabi ko, baka sign yon. Kaya ako nasabi na baka yung pharmacy yung pumili sa akin. At along the way naman po, napamahal na din ako. Kumbaga kung dati po sinasabi natin, anong pipiliin mo kung mahal mo o mahal ka? So parang anong nangyari po Ayun, sa akin, may hugot tayo minahal dito. ako ng pharmacy, kaya natutunan ko din siyang mahalin. Parang ganun po. Ganun talaga dapat Tama pala ang hugot ni Paula kasi tayo mga nakapula ngayong araw. Yes, dahil Love, Christmas. Love, love, love. Ayan, love, Vice love. Gov. Love, love, love. Baka naman. Ayan, so hindi lahat familiar doon sa process ng tinatahak o pinagdadaanan bago ka maging isang pharmacist. So after ng graduation, alam ko ito ay may board exam. Kailan ka nag-take at dahil nga nabanggit na din naman natin, alam natin din na nakapasa ka dito sa ating November 2023 licensure exam. So siguro, kwentuhan mo muna ating mga Oo, tagapakinig. at hindi biro ang course na pharmacist, mahirap din yan. Yan. Opo, very chem po ang pharmacy kaya mahirap din. So nung nag-graduate po ako nung June, after po nun siguro isang week lang po na pahinga ay na po agad ako, review sa review center po. I-shoutout ko na din ang Marnor Review Center sa mga Siyempre. future pharmacists na gustong mag-review. Recommended ko naman sila. And yun nga po, nung 1 week after nag-review, siguro po around 4 months po ako nag-review. 2 months po doon ay lectures, tapos meron pong mga mock boards para po matest natin yung testmanship skills before ng exam. Parang tinetrain po na feeling natin ay nag-e-exam na para pagdating ng exam wala na masyadong kaba, ganyan. So yung nung nag-take po ako ng exam ay 4 months nga po after ako graduate. So yun po ay noong November 2 to 3, 2 days po ang aming board exam. Tapos after 5 days po ay lumabas na po agad ang result. So, ang amin pong naging exam ay November 2 and 3, Thursday and Friday po yun. Pahinga lang po kasi hindi po kasama sa working days yung bilang ng Saturday, Sunday. After 3 working days po, November 8, nailabas na po agad ang result. So, Mabilis. Oo, mabilis yung result. Opo, kasi ano po Kumbaga siya hindi ka bibitinin yung agony, tawag do agony nga ng pag-iintay ng resulta. Alam mo naman sa mga atisent sa Paula, sa ibang mga board exam, di ba nagtatagal yung result. At mas nakakakaba pag matagal, pero pag mabilis na yung resulta, parang saglit lang yung kaba mo at saka yung ninenervyos ka talaga. Ano ba talaga? Pero matanong ko lang, Paula, may idea ka ba kung ilan yung nag-take ngayong taon at ilan yung nakapasa? Yung nag-take po parang around 5,000. Oo. Tapos yung nakapasa po ay around
less than 3,000. Kami po ay history ng pharmacy board exam dahil kami po ay may pinakamataas na national rating ng mga nakapasa compared po sa ibang mga nagdaang taon. Oo, ang dami. Saan kaya magtatrabaho ang mga yan pagkatapos? Ay, aalamin natin mamaya. So, ano yung mga ginawa mo, Paula, na paghahanda? Ikaw ba yung typical na nagre-review na ang buong kwarto mo ay bat-bat ng mga aralin, ng mga notes, yung sticky notes sa T-Cent? Oo. Ganun ba ang itsura ng kwarto mo or hindi naman? Opo, ganun na ganun po. Ganun din. So, gamit talaga ballpen, mga highlighter, yung ganun talaga. Lahat po ng stationery binibili. So, nakaka-inspire din naman yung may mga ganun eh. Kanya-kanya talaga eh. Kasi po, mas madali po yun dahil kahit anong ginagawa mo. Ako po kasi, nung nagre-review po ako, pinili ko po na magstay po sa Manila at po doon na po tumira para hindi din po, pag kasi po nasa bahay, parang usually nakakatamad mag-aral. Oo, tapos meron din po kasi ako mga pamangkin sa bahay. So, minsan, pag sisipagin ako, bigla silang mangungulit. So, mawawala yung train of thought ko pag nag-aaral ako, ganyan. Tapos yun nga, baka anuhin pa nila yung mga reviewer ko. Minsan kasi nasa momentum ka din ng pag-aaral, tapos biglang, di ba, masisira, so, hindi natin mawawala. may iwasan talaga na ganun dahil nang lalo't makukulit ang mga pamangkin na yun. Dami mo rin pamangkin, ano? Opo, 3 na po sila. Ayun po, yun nga, yung tungkol po sa sticky notes. I-recommend ko din po yun na gawin nila dahil kahit po may iba kayong ginagawa. Ako po kasi, yun nga po, tumira po ako sa Maynila na mag-isa lang po ako doon. Nakakapag-aral naman po ako ng ayos. Ang hirap lang po dun is wala po akong katulong sa bahay. So kung magluluto po ako, kung maglalaba po ako, kahit nagkukusot ka o nagprito ka, may nakadikit doon na pwede mong basahin, mas naggagrasp ko po yung concept ng mga inaaral ko. Oo, tama rin. Parang gusto ko rin yung kung ako. Kasi tahimik yung kapaligiran mo na makikita mo lang kahit nasa glora ka, parang magbasa. At saka parang kaya ako din kasi ito natanong, Ate Isen, kasi ang dami na din nating na-interview dito na mga scholars naman natin ng pamahalang panlalawigan ni Governor Mandanas na ganun din yung technique nila yung ating number 1 sa dentistry na dito din sa lalawigan ng Batangas, scholar ng lalawigan, yung mga engineering or engineering courses ang kinuha. So, ganun din yung mga technique nila na technique na ba talaga ng mga millennials ngayon? Yun, susulat mo, tapos babasahin mo, sticky notes, talagang ganun na nga siguro. Para naabutan ko pa ata yung ilalagay yung libro sa ilalim ng una. Bago ko tulog para daw, kunyari, masasaulo mo ng lahat. Pero nakita ko si Avon dito, ibinulong din sa akin kasabay ng pagsasalita ko. Siguro ganun pa din ang technique, ganun, abot pa din naman. Kumbaga, nasa recent years pa naman yung ganung technique. So, kamusta naman yung exam? Ilang araw ba yung naging examination niyo ulit? 2 days po. Thursday and Friday 2 days. po. Pero yun ay pure written na exam. Opo, po siya yung sinishade. Lahat naman po ay multiple choice. Multiple Kaya choice. din po mabilis po yung naging result kasi sinascan na lang po ngayon. Oo, madali na. Kailangan talaga pag nag-aaral ka, nakafocus ka para pagdating na exam, alam mo na talaga sa ulo mo ng lahat. Ang galing. So ano yung unang naging reaction mo, Paula, noong nakapasa ka? Nasaan ka nung inilabas yung result ng exam? Ikaw ba ay tipong mag-iintay na lang ng balita or talagang ikaw ay nag-abang ng result? Sa totoo lang po, kami po ay nasa bakasyon nun. Kumbaga, yung mind mo ay Yan. Pero alam mo na nalalabas yung exam. Opo, anong alam result? ko po. Parang nung umaga po, kasi ang binigay po sa aming date ay tama naman po na November 8. Pero hindi po namin sure kung lalabas nga po talaga. Yun po ay expected lang, estimated time. So, nung time na po yun, parang umaga, yun po kasi ay staycation yung bakasyon namin. So, nasa hotel po kami noon at nung umaga, tinitingnan ko na po baka may lumabas, naghihintay na po ako ng balita. Tapos, nagkaayaan po ang pamilya namin na mag-swimming muna. So, habang pong nandun, ang akin pong inay ay hindi po mahilig mag-swimming. So, siya po ay nasa cellphone lang kahit po nandun siya sa gilid ng swimming pool. Tapos kami po ay nagsiswimming. Tinawag po ng aking inay ang aking tatay. Ang inay pala ang ninanervyo. Mukha nga po. So, medyo nawala na po sa isip ko dahil kami po yung nagkukulitan ng aking kapatid. Tapos, pagkatawag po ng aking tatay, siya po ay nasa malayo. Tapos kami po ay nasa kabilang side ng pool.
Tapos may iminumustra po ang aking ama noon na sabi niya ay gumaganon po siya, okay daw, okay. Sabi ko, ano yun? Tapos akala ko, ano na, ang tatay tuwang-tuwa naman. Hindi ko po alam na yun pala, nung lumapit po siya sa amin, sabi, pasado na, may pharmacist na akong anak, ganyan. Diba? Tapos parang ang una ko pong reaction, hindi po agad siya nag-sink in. Parang, okay, nag-exam ako, sabi pasa daw, ganun. Tapos pagbalik po namin sa room nung magtutuyo na, parang nakatulala lang ako, ano nangyayari? Parang minsan nakalutang po ako. Mixed parang, emotions talaga. Pero ramdam ko po yung galak na parang naging fulfilled lahat ng paghihirap ko sa loob ng 4 months. At yun Ang po. tagal din Madalas pala, kasi 4 nga months. ganun yung atheism hindi agad nagsisink in tapos biglang maiisip niyo yung hirap ng Yes. pinagdaanan ninyo. Na matutuwa kang naiiyak ka kasi sa lahat ng pinagpaguran mo, lumabas nga naman ang napakaganda, di ba? At hindi lang yun kasi atheism, while you're yung tawag dito, nag-aaral ka, alam ko nasa internship ka ata nun, sabi mo, ay nag-join ka nga ng beauty pageant. So, di ba, yung... At saka bukod din, marami pa siya mga obligasyon like nga itong sa Batangas Blood Council. Oo, so talagang naabala ko rin ata ikaw nung time na sabi niya, ma'am, nasa nasa review po ako. Kaya sabi ko, okay, ganun ba yun. Madami siyang ganap kasi sa buhay, kaya nakakatawang siya'y nakapasa talaga. Pero ito na, Ate Isent, kagaya nga ng tanong mo kanina, ano na ba ang plans mo ngayon dahil ikaw ay nakapasa na? At bilang National Pharmacy Week, ay siguro maganda na rin na maitanong namin sa iyo. Kasi yung iba kasi, Ate Isent, na nagpa-pharmacist nga dahil ito ay kumbaga parang pre-course kung tawagin, pre-med. Course po. Ikaw ba ay may balak na magtuloy ng medisina, maging doktor someday? Yes po. Yun nga po yung sinabi ko kanina. Parang yun po talaga yung end goal from the start. Pero ngayon po, ako po ipahinga po muna sa dami ko pong ginawa nung graduating year ko. Habang nag-i-internship po ako ay nagbibini-bini. Tapos yun nga po, yung mga obligasyon ko po dito sa Capitolio ay akin pa rin tinutugunan. Siguro ngayon po ay magfo-focus muna po ako sa isa. Kung madami pong invite ang ating blood council sa akin na madaming event, ay siguro doon na muna po ako. Oo, bata ka pa naman. Marami ka pang pwedeng gawin at gagawin sa buhay. Kaya... Pero ito bang pagkakapasa mo ng dahil ikaw ngayon ay registered or licensed pharmacist na, yun ba may mga field pa na kumbaga magfo-focus ka? Kung itutuloy ko po ang pharmacy itself at hindi po ako magtutuloy sa oo nga med, madami naman pong field of pharmacy na pwede. Siyempre po nandyan po ang ating community pharmacy, yung mga buti-butika, pero madami pa rin pong ibang field ang pharmacy lalo po ngayon. Meron pong institutional, regulatory, clinical, yun po ay sa mga ospital, tsaka industrial, yun naman pong mga Tsaka manufacturing. mahaba pa naman nga ang panahon. Oo, Kumbaga, napakadami pang mangyayari. at least alam niya kung saan siya patungo, di ba, at Isent? So ayan nga, dahil nabanggit mo, napakadaming aktibidad ni Paula at isa na dito yung ating isa nga dun sa pagiging Blood Council Ambassadress mo. Bago ka namin tanungin ng sabi nga pang beauty pageant na mga questions. Bilang National Pharmacy Week din ngayon, mapunta muna tayo doon sa ilang, sa iyong halos 1 year na pagiging bahagi. 1 year na nga ba talaga? Parang 1 year nga, ano? Oo, 1 year, 1 year na. pagiging bahagi ng pamilya ng Batangas Blood Council. So, ito medyo hindi na kami magtatanong dito. Siguro ikaw na ang magbahagi ng mga experiences mo na bilang ambassadress ng Batangas Blood Council. Yun nga po, natutuwa din po ako sa council nung starting na kinuha po nila akong ambassadress. Parang nilatagan na po agad nila ako ng roles. At ano naman po ako, thankful naman po ako kasi usually po, pag kumukuha po ng ambassadress, parang wala po masyadong ginagawa. Gusto ko naman po, syempre, bilang ambassadress na involve ako. So, yun po, parang nag-start po yun ay December, tapos June po ata yung pinakamadaming activity kasi yun po ay World Donor Month. Yes, oo. Ayun, yun po ang dami ko pong napuntahan. Ang dami ko din pong invite na hindi na din napuntahan. Including po yung mga napuntahan ko ay sa Santo Tomas, yun pong World Blood Donor Day celebration. Yung sa PNP din po, tapos nito pong mga patapos na ang year, madami po ako napuntahan na awarding. Ito po yung Sandugo awarding Sandugo natin dito sa auditorium ng Capitolio. Pati po yung awarding din po ng Red Cross.
Ayan, so tanungin ko Ate Isent, kamusta yung ugnayan ni Paula doon sa, syempre bukod doon sa ating mismong Batangas Blood Council, ay aktibo ka rin na nakikipag-ugnayan sa ating Philippine Red Cross. Hello po kay Sir Ronald Generoso, ang ating Good morning, Sir Ronald. Hi, Sir Red Cross Batangas Chapter. Ayan, Paula. Ayan, napakaganda po ng naging ugnayan ko. Yun nga po, katulad po ng sinabi ko, lagi po nila akong ini-invite at ang dami din po nilang padala sa akin pauwi palagi after invitation. At yun nga po, parang ang dami pong lagi po nila akong ini-include bilang ambassador na maging spokesperson din ng Blood Council para mas makilala palalo ang mga activities at makakala pa tayo ng mas madaming donor para maging mas aktibo pa ang ating mga event. At mas marami tayong matulungang tao na nangangailangan. Yes, po. Sa tunay yan, Jonathan, mabanggit ko na. Nung una kasi, nung pinili namin, 3 ata kayong pinili namin sa Miss Batangas. Miss Batangas. Ilan kayo noon? Ilan nga kayo noon? Kami po ay 18 na babae at 5 na lalaki. 18 na contestants, tapos pumili kami ng 3. So, dun sa 3 yun, pumili kami ng isa at siya ngayong nahirang. Hindi rin nagkamali ang Batangas Blood Council. Dahil talagang binibigay, kumbaga, ang kanyang obligasyon bilang Batangas Blood Council Ambassadress ay napapanindigan niya at ginagawa niya kasi nga kahit sa sobrang busy niya, talagang ginagawa niya ng paraan na matugunan ang kanyang mga obligasyon. At unang-una dyan, Paula, yung pagpopromote mo sa mga activities ng ating Batangas Blood Council. At hindi lang yun, kahit yung mga blood donation drive ng Red Cross. Yes po, yun po ay katulad din po ng sinabi ko before, yung nung una po nating, yung una ko pong interview sa Biyaheng Kapitolyo. Ang naging role ko po talaga na all throughout the year ay magpakalap ng impormasyon, lalo na po sa social media, every time may blood donation. So yun po, kahit po ako'y busy nung mga nagdaang binibini, nung nag-board exam po ako po tuloy sa pag-share ng mga activities ng Red Cross at ng Blood Council po. Yan yung Jonathan, yung ginawa natin dati kay Miss Paula, na hininga na lang natin siya ng isang maikling video para lang makapag-promote siya kasi sobrang busy nga niya. At napagbigyan tayo nun, natiising. Kaya sobrang nakaka-proud din si Paula kasi sa lahat ng mga accomplishments niya ay talagang nagagawa niyang gawa ng paraan. Isa ako sa nagpumilit nun Paula dahil sabi ko, kailangan talaga merong video si Paula para nga sa makapag-engganyo nga tayo at maipalaganap natin yung kahalagahan ng voluntary blood program or blood services dito sa ating probinsya. So ayan, kagaya nga na nabanggit natin kanina, ay magre-recap muna tayo ng mabilisan, magbabalik tanaw tayo doon sa ating naganap na December 12 na bigay handog sa mga cancer warriors. So ito ay gift-giving activity, Paula? Yes po, nung Martes po, tayo po, kasama ko po kayo nun. Ayan, Tayo nga pala magkakasama. Tayo po ay nasa Bigay Handog sa Cancer Warriors Foundation na tayo po ay kumalap ng mga generous na sponsors para po magbigay ng mga regalo sa ating mga bata at pati na rin po tulong sa kanilang mga pamilya. O siguro babanggit natin kay Paula yung mga naging members, participants, kung ilan, at syempre yung ating mga naging sponsor na din. Napakadami pong participants noon, pero hindi naman po ako nagulat dahil part din po ako ng Bigay Handog sa Cancer Warriors program last year at madami din pong taong nandun. Matagal na pong ginagawa ito ng ating Batangas Blood Council at siguro po nasa around 100 po ata yung mga bata. Wala pa po doon yung magulang nila. So, ang dami po talagang tao nun sa ating Dream Zone. At yung mga sponsors natin, siguro ilan sa mga sponsors na natatandaan natin. Dahil tayong tatlo naman nang talaga nang doon. Kami ni Paula yung host doon sa activity na yon. So, Paula, siguro unahan mo at pag may nakalimutan tayo, si Ate Isent ang mananagot. Kasi ganito yon. Sabi ko kasi nung mag-activity tayo ng Bigay Handog, sabi ko, Ining Paula, pwede bang ikaw yung mag-host? Kasi si Jonathan talaga, alam niya na, kasi dapat kaming dalawa. Sabi ko, ibahin naman natin para
sawa na kasi din naman sa akin. So, si Miss Paula, para naman, makita rin natin na talagang sa sobrang dami nga ni Miss Paula, mas makilala, mas mapromote natin kasi siya ang dami Ate Iset, nagbanggit. Parang sino yung maganda doon na si Paula pala, si Doktora O, nakapansin. Sabi si Sir Ronald, nakapansin din na ba? Ikaw pala i-host na. Sabi sa akin, daya mo kapatid ha, na-host mo si Paula ha. Sabi ko, syempre, kailangan nating mas lalong, yun nga, lalo sa napag-meetingan namin nga noong Martes, na talagang mas patataasin pa namin ang Batangas, mas pagagandahin, di ba? Yun ang ating napag-usapan. Level up po ang ating level up events. talaga. At level up, ikaw naman, Jonathan, kasama rin namin dito. Kasi palagi ko siyang kasama na din. Kumbaga sa kabataan, sa estudyante, isaling kit. Honorary member ka na naman, Jonathan. Honorary member yun. Oo, yan. Tama. So, banggitin din siguro natin ang mga naging sponsors nating ilan ng noong Martes. Opo. Sa naaalala ko po, ang mga sponsors po doon ay ang Rotary Club, Taal-Lemery, ang PNP, DepEd, DOH, nandun din po ang ating Soroptimist Group. Soroptimist, Sun Life, ang ABS-CBN, lingkod kapamilya na pumunta po doon si Miss Bernadette Sembrano mismo sa ating programa. At syempre, nandun yung ating GMA7, si Denise as Abante. One of our media partners. Yan, madami din po tayong sponsors. Katulad po ni Nabukal, may mga dumating. Ayan ang ating mga board members. First District Board Member Junjun Rosales, First District Board Member Army Bausas, nagbigay din. Si Bukal Magbuo. Second District Board Member Arlina Magbuo, nagbigay din. Siya din kasi ang Committee on Health natin, kasama din natin sa council. 6th District Board Member Bukal Bibong. At sige. Ayun, Bukal Bibong. And of course, ang ating Governor Dodo Mandanas na nagbigay po ng 100 packs or groceries. Madami pa po tayong ibang sponsor. Meron pa pong University of Batangas. Nagbigay din po ng mga neck pillow ang Red Cross Batangas chapter. Ang dami, sa sobrang dami ng regalo na ibinigay ng lahat ng mga councils. Tuwang-tuwa yung mga bata, hindi lang mga bata. Syempre, ang mga parents kasi nagbigay tayo dyan ng Burr Brand, ng Yakult. Yakult na syempre madami. Sponsor ng mga kaibigan ko dyan PIO sa PIO. And friends. Yes. Mga PHO, ang dami ding bigay ng PHO. Groceries. Ng ating Batangas Provincial Police Office, madami ding sobra bigay. Talaga nag-level talaga pong umuwi ang ating mga bisita ng punong-puno ng biyaya. Lasa ko hindi magkaintindihan sa pagbubuhat. Siguro dapat next time sabihan nyo na magdala na ng malaking supot or ika nga hindi magkandadalas. Or bag. So, sobrang dami. Para mailagay lahat. So, ayan, as Blood Council Ambassadress, ano naman ba yung naramdaman mo na actually, sabi mo nga, hindi naman ito yung first time na naka-attend ka dun sa Cancer Warriors. Pero ngayon kasi, medyo significant kasi ambassadress ka, kinakatawanan mo yung Blood Council. Ano yung naramdaman mo? Siyempre po, tuwang-tuwa ako na lagi pong successful ang ating event at yun nga po, ang dami po kasi nating natutulungan. Parang kahit po pagod tayo sa pagpe-prepare ng event, tayo po yung nasa likod ng lahat ng ngiti ng mga bata sa bawat regalong kanilang natatanggap. Ako po tuwang-tuwa ang aking puso na nakikita ko yung mga bata kahit sila may mga iniinda na sakit, ay talagang grabe yung mga ngiti nila every time nakakatanggap sila ng mga laruan. Tapos iba din ang ngiti ng kanilang mga magulang. Ibang-iba. Oo, at saka Paula, Jonathan, bukod dyan, yung wish list, marami po kaming naipagkaloob na yung na kung anong wish na natupad, nabigay talaga. Talagang sobrang tuwa nila kasi talagang kung ano yung wish nila, yun talagang ipinagkaloob. Kung isa-isa na ibinigay natin yun. At malaking bagay yun para sa kanila kasi nga bilang mga kabataan na alam natin ay sabihin na natin may pinagdadaanan sa kanilang kalusugan ay yun man lang mabigyan natin sila ng kasiyahan, maibigay yung kanilang wishlist. Kasi nakita ko nga doon na gusto nung isa Captain America shoes.
'di ba? Yung mga gano'n na maibigay natin yung kanilang kasiyahan ay napakalaking bagay po para sa kanila. So ayan, medyo nauubusan na lamang tayo ng oras. So siguro tanungin na natin na si Paula bilang bagong passer ng pharmacist licensure examination. Ano ba sa tingin mo yung mga nakikita mong gaps or challenges sa iyong profession, kahit alam ko naman or alam namin na ikaw ay magtutuloy ng kursong medisina. So, at ano ang mensahe mo para ma-uplift din yung mga pharmacists sa bansa? Kasi ito yung misconception Yes. Nabanggit din ito ng ating TikTok Content Creator of the Year na isang pharmacist din, si Archie Larga, na kumbaga may stereotype talaga na ang mga pharmacists nga ay sabi nga butika lang, nagtitinda ng gamot. So, Paula? Ayun, agree naman po ako doon kasi since first year po ako na nag-aaral ng pharmacy, yun na din po talaga ang parang tapon sa amin na bakit ka nag-pharmacy, magiging butikero o butikera ka lang. Laging ganon. Pero habang nag-aaral din po ako ng pharmacy, tulad nga ng sabi ko, parang minahal ako ng pharmacy at minahal ko na din siya. Madami ako natutunan na hindi lang naman pala talaga pang butika ang pharmacist. Dahil madami pong field ang pharmacy na yun nga, ngayon mas nag-o-open na sa clinical pharmacy, sa industrial pharmacy, para po mas mapaganda pa ang ating healthcare system dahil mas maganda po na nagtutulungan hindi lang ang mga doktor, pati na rin po ang iba't ibang mga health allied professionals para sa mas ikagaganda ng treatment plans ng mga patient. So yun, wag kayong sa mga kapwa ko pharmacist dyan, huwag kayong mag-alala dahil sa pagtagal naman din ng panahon ay mas na-open natin ang doors for more opportunities. So huwag kayong susuko dahil tayo na mismo ang magbukas ng oportunidad para sa ating mga sarili. Ayun, napakagandang sagot. Tama-tama yan kasi hindi naman lahat din, Paula, di ba, na magtutuloy ng kursong medisina. Ang iba, talagang tatahakin nila yung pharmacy na kursong tinahak nila, yung profession na tinahak nila. So, napakaganda nung iyong mensahe. Pero Jonathan, bakit hindi pharmacist lang? Kung ikaw naman ang may-ari. O, di ba? Napakaganda rin naman na talagang mahikayat din natin yung ibang mga bata na mag-pharmacist kasi kung talaga namang kaya din nila makapagpawin ng si yung TikTok Content Creator of the Year, si Archie, alam ko kaya siya nag-pharmacist dahil alam ko may butika sila may butika sila sa province. Yung mom po niya ay pharmacist din. Ayun. Mali natin si Paula mamaya magtayo dyan sa kumbaga side di ba, habang nag-aano ka ng kursong medisina, ikaw naman licensed or registered pharmacist na, di ba? Suporta naman ni Kuya at ni Inay. Suportado syempre. Ayan, so bilang Provincial Blood Council Ambassadress naman, ano naman ang iyong mensahe sa ating mga kababayan para mas maipalaganap pa natin ang kahalagahan ng voluntaryong pagbibigay ng dugo? And of course, ito napakahalaga nito sa mga kabataan na malaman nila yung makiisa sila sa ganitong advokasya. Siyempre po, napakahalaga po ng ating mga dugo dahil ito'y nagdudugtong ng buhay. Doon pa lang po sa tingin ko may mga matatouch na tayong puso na ma-encourage natin na magbigay na maging blood donor. Usually po kasi lalo po sa kabataan or minsan sa mga middle age din, natatakot po sila sa karayom. Ako din po noon takot sa karayom. Pero parang lang naman po, parang konting kagat lang or hirap na konti, pero yun ay napakasarap na gift para sa ibang tao. Lalo na po sa kabataan kasi ang problema po natin sa pagdodonate ng dugo ay lagi pong nade-defer o hindi po natatanggap kasi either may complication, may maintenance. Sa atin pong kabataan, power nyo yan dahil kayo ay tayo. Parang parang matanda na ako. Tayo ay may malakas na resistensya, malakas na pangatawan, magandang kalusugan. Kaya ang meron tayo ay ating ibahagi sa iba dahil madami tayong matutulungan, lalo na kapag naging regular tayo na blood donor. Kaya maganda po na simulan na natin ngayon at pag tuloy-tuloyin natin dahil every 3 to 4 months pwede naman po tayong mag-donate at marami tayong buhay na madudugtungan at mahahawakan na rin.
Oo, Jonathan, alam mo, bahagi ko lang saglit. Kasi isa sa mga naging pagpili namin kay Paula bilang ambassadress ng Batangas Blood Council ay dahil nagdo-donate siya ng dugo. So doon talaga kami nagbase. Kumbaga, nasa kanya na talaga yung yung advokasya. Doon sa 18 at doon sa 3 pinili, siya lang mismo yung nagdo-donate ng dugo. Kaya tama ang Sir Ronald. Akmang-akma. Ayan, So ayan, at speaking ng blood donation drives na isinasagawa, yan kahit tayo ay medyo, hanggang ng usapan natin, dangan nga lamang at tayo ay may time limit, nagkukue na ang ating mga director. Siguro, Paula, yung blood donation Thanksgiving celebration mo sa bayan ng Padre Garcia, anyayahan mo na ang ating mga kababayan. Bukas na to Ayan, hello po. Ako po ay may blood donation Thanksgiving celebration bilang pasasalamat na din po sa lahat ng mga sumuporta sa akin at sa lahat ng gumabay sa akin sa aking binibining Pilipinas journey, sa akin pong pagpasa sa board exam, sa pag-graduate ko. Yan po yung ating isa-celebrate. Pero syempre po gusto ko mag-celebrate with a purpose din dahil madami po tayong nire-raise na advocacy at ito po ay gaganapin sa amin sa Padre Garcia sa amin pong Municipal Gymnasium around 8 a.m. to 3 p.m. po. Anytime po around that pwede po kayong pumunta. Oo, balita ko magpapalitsyon daw si Kuya kaya talagang ano pa yung nasa post mo, parang not your ordinary na blood donation drive. Kasi po may mga partners po ako dito katulad po ng hiningan ko ng tulong dahil gusto din po nilang maging programa ang blood donation, ang amin pong SK ng poblasyon sa Padre Garcia. Sila din po ay lumapit sa akin na yun nga po, gusto din nilang maging program yun. Kaya pinagtulungan na po namin. Ang kanila pong ipinledge sa akin na ibibigay nila sa mga successful donors ay mga bigas para syempre po pag nag-donate tayo, yun na yung reward nila. Simpleng thank you man lang po. At saka ma-share natin yung mga blessings na natatanggap talaga. Yun po. Like tapos meron din po tayong paraffol kung magiging talagang swerte kayo sa araw na yon ay madami po tayong maiuuwi, hindi lamang bigas. At meron din po akong mga konting tokens na din po of appreciation for you. Ayun. So, kabang-abang ang blood donation at Thanksgiving celebration ni Paula. Sa bayan po yan ng Padre Garcia. So, ano bang tawag sa mga taga-Padre? Garcianos. Ayan. So, sa mga taga-Garcianos natin dyan ay pumunta na po kayo bukas sa blood donation drive ni Paula. At syempre, yung mga karatig bayan. Ini-invite na din natin lahat yung mga malalapit. Kahit sino, kahit po taga Maynila pa kayo, taga North, kahit po sino, basta pumunta po kayo doon, i-welcome po namin kayo ng buong puso. Yung mga followers ni Paula pumunta ng Padre Garcia para mag-donate ng dugo. Why not po? Why Ayan. not? So, Paula, baka meron ka lang gustong batiin, pasalamatan, at naging bahagi na yung tagumpay, nasa iyong pagkakataon. Unang-una po ay thank you syempre sa ating Panginoon sa lakas na ibinibigay niya sa akin, sa guidance at lahat-lahat ng kanyang blessings for me. Hindi ko po to magagawa mag-isa at babatiin ko na lang din po ang aking pamilya, ang aking inay at tatay. Napakadami po nilang sakripisyo para makarating po ako dito. Ang akin pong Polabs, yun po ang tawag ko sa aking mga followers. Thank you sa kung anumang like, share na binibigay niyo sa akin, sa suporta at sa inyo po, sa Kapitolyo, sa palagi pong pagtanggap sa akin ng buong puso at open arms. Siyempre naman. Thank you po sa inyong lahat. Ayan, so maraming salamat Paula sa iyong pagkakataon na ikaw ay muling makapanayam namin dito sa Biyaheng Kapitolyo. At Isen? Kaya sa susunod, marami pa naman tayong mga araw at mga activities, ang Blood Council. So makakasama pa rin natin siya. Marami pa tayong dapat pag-usapan, kwentuhan. Kaya sa susunod. Saka hindi ko na itatanong kung kailan mag-end yung kanyang pagiging ambassadress. Walang kasi katapusan. Mamimiss talaga yan. At alam ko hindi yan bibitawan agad ng Blood Council si Paula anytime soon, di ba? At saka Jonathan, share ko sa'yo kanina nung
Si Paula kasi isa sa kumbaga, pag natapos yung term niya, kasi wala nga ngayon, ginawa na namin siyang member ng council. Ayun. Kaya nakakatuwa na siya magiging parte na talaga at kasama namin siya hanggat gusto niya siguro, di ba? At hanggat kaya pa ng oras. Kaya Pero ng syempre oras, alam ko, kakayanin niya ni Paula. At alam ko, yun naman yung advocacy na ni Paula. Opo, sinabi ko naman din po noon, hindi ko po maalala kung saan, pero may nagtanong po sa akin kung hanggang kailan nga po ang reign ko bilang ambassadress. Pero sabi ko naman po, kahit naman po matapos yung reign na yon, kung may pasahan man po ako ng title bilang Blood Council Ambassadress, patuloy po akong tutulong sa ating Blood Council ng Batangas. Oo, so magkakasama-sama talaga tayo. Magkakasama-sama si Jonathan tayo dyan. talaga, talagang Ako ay hinihila ni Ate Isen kaya ako'y napasama. Oo, Pero diba? maganda ang advokasya ng ating Batangas Blood Council at hello po sa lahat ng mga members ng ating Batangas Blood Council. Siyempre sa pangunguna ni Dr. Rosvelinda Ozaita as President ng ating Batangas Blood Council, Vice President si Sir Ronald Generoso, and Chairperson ng ating Batangas Blood Council, si Police Executive Master Sergeant Manuel Acueto. O, syempre sa mga members natin, ang BAT-MC, ang UB, ayan, dahil nagbanggit ka Ate Isen, baka may makalimutan ka ngayon. Baka may makalimutan tayo. Basta sa lahat ng mga members po na Batangas Blood Council, maraming salamat po talaga. Ayan. Kay Paula. At maraming salamat muli, Paula. Sa ating mga tagapakinig, nakapanayam nga po natin ngayong umaga si Miss Batangas 2022 International at Batangas Provincial Blood Council Ambassadress Miss Paula Alison Aranyo mula po sa bayan ng Padre Garcia. Muli, Paula, maraming salamat. Maraming salamat din po sa inyo at sa mga viewers. Thank you po. Madami nating viewers. Ayan, kaya naman sa ating mga tagapakinig, marami pa po kaming ibabahaging mga impormasyon at pagbabalita. Wala po maglilipat ng istasyon. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ngayong panahon ng Pasko, isang pagbati mula sa ating pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ni Governor Hermelando Mandalas. Magandang buhay at maligay at mapagpalang panahon. Tayo ngayon ay pumapasok na naman sa panahon ng Pasko at bagong taon. The lighting of the province of Batangas really is not only a symbol but a motivation and inspiration na bubuhay sa damdamin ng bawat isa sa atin na walang maiiwanan, na nananatiling magiting, lalo na ang mga Pilipinong Batanggenyo. At ito'y pagpapatuloy natin, sama-sama, nagkakaisa. Maligayang Pasko at tunay na bago at mapagpalang buhay sa ating mga Pilipinong Batanggenyo at sa lahat nating mga kababayan. Nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo. Medyo mapapa-overtime ata tayo kasi napahaba ang kwentuhan natin na kasama si Paula. At alam ko naman napakadami din naman talagang diniskas sa atin at pinagtalakayan. So para muna bigyang daan ang ilang mga anunsyo at aktibidad ng pamahalaang panlalawigan, narito pong muli ang ating kasamang patroller, Gian Escamillas. Yeah, maraming salamat po Sir Jonathan. At para po sa atin pong kaunting mga anunsyo, mula po sa bayan ng San Jose, magkakaroon po sila dyan ng grand opening ng Dancing Floor Fountain sa Municipal Park and Plaza bukas po, December 16, sa ganap po na 5:30 ng hapon. Samantala po ngayong araw naman po ay magsisimula na ang simbang gabi dito po sa ating Kapitolyo. Kasunod po nito ay ang iba't ibang mga programa na ihahandog sa inyo ng Provincial Government of Batangas. Kasama po dyan ang Dog Trick Show, Pascoral Genyo o ang choral competition po. Mayroon din po tayong film showing, may dance contest po, may cultural and fashion show. Meron din pong araw ng mga LGBTQ at ang Cooperative Month, maging Capital Employees Month at meron din po tayo ng fireworks display sa December 24. Yan po at kasabay po niyan ay mamasyal na din po kayo dito po sa Pailaw sa ating Kapitolyo na tumatagal po hanggang 10 p.m. po ng gabi. At ang Verde Island Passage po, inaanyayahan po namin kayong bisitahin po ito sa ating pong Piticaw Building simula po 9 a.m. hanggang 11 a.m. po tuwing Monday, Wednesday at Friday po. Yan po, maraming salamat po.
Ayan, maraming salamat, Gian. Siguro, bago Ate Iset, kasamang Gian, baka meron kang gustong batiin, mga nakasubaybay sa atin ngayong umaga? Yan, sa ating mga nakasubaybay ngayon sa ating pong Facebook live streaming, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Yan, kasama po natin ngayon sina Kuya Lindon po, sina Kuya Vinson Roy, si Arnold Tabares at ang Ate May po. Maraming salamat po. Ayun, Ate Isend. At syempre, bakit ga tayo lalayo pa? Ang ganda ng pailaw dito sa Kapitolyo. Napakaganda ng panuorin, maluwang, maaliwalas. Kaya sinsay na po kayo din sa Kapitolyo. Napakaganda po ng ating pailaw at may mga aktibidad po araw-araw. Kaya sinsay na din. At saka syempre, sa mga volunteer workers na nakatutok ngayon, sa lahat ng mga MIO sa buong lalawigan ng Batangas, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin ngayong araw na to. Ayan, at dito na po nagtatapos ang aming programa para sa araw na ito. Natapos na naman po ang isang linggo ng paglilingkod, kaya tayo po ay magkakarinigan muli next week para po sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Sa lahat nga po ng mga sububaybay sa aming programa ngayong araw ng Friday, marami pong salamat sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapay. Sa ngalan po ni Governor Dodong Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo Batanggenyo. Ayan, parang bukas ba Ate Isent ang iyong mic? Bukas naman siya. Ayun. Saksi po ang mahaba at mayamang kasaysayan ng ating lalawigan sa dami na po nating napagdaanan at napagtagumpayan. Sa tulong po ng Panginoon at sa ating mas matibay na pagkakaisa, anumang hamon mas kakayanin pa. Sa pagunlad, tayo po ay sama-sama muli. Ito po si Jonathan Macaraig. At sa patuloy nating pagtahak sa makabagong panahon, patuloy lang din nating panatilihin na ang karakter ng pagkatao ang siyang tunay na yaman nating mga Batanggenyo. Matatag, magiting. Ito naman po si Millicent Ramos, kasama ang ating patroller na si Gian Marquez Camillas po. Kasama rin po natin sa ating pagpasada ngayong araw ang aming mga technical team na binubuo ni Kuya Paeng, ni Kuya Joshua, ni Ate Avon. Nandito rin po ang Tito Roger at ang Kuya Brian. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat sa mga nakasama natin ngayong araw. And of course, ang ating panauhin ngayong umaga si Miss Paula Alison Aranyo, ang ating Batangas Blood Council Ambassadress. So, manatili lamang pong nakatutok sa aming official social media accounts, Batangas PIO, para po sa updates ukol sa tuloy-tuloy na paghatid ng serbisyo publiko ng inyong pamahalaang panlalawigan. Mga kapasada, 10 days na lang, Pasko na. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Merry Christmas! Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas. Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo.